Ang alikabok ng kalsada ay dahan-dahang humupa habang ang sinasakyan nilang van ay lumiko sa isang makitid na daanang lupa. Sa wakas, pagkatapos ng halos 4 na oras na biyahe mula sa Maynila, narating na nila ang dulo ng kanilang paglalakbay. Ang huling 20 minuto ay halos puro paguga at pagtalbog. Isang magaspang na paalala na iniiwan na nila ang sibilisasyon. Guys, I think this is it. Anunsyo ni Marco mula sa passenger seat. Ang kanyang boses ay may halong pagkamangha at pag-aalinlangan. Sa laban ng bintana, bumungad sa kanila ang isang lumang arko na gawa sa kahoy. Nakaukit dito ang mga salitang halos binura na ng panahon, Via Ingracia. Ang arko ay napapalibutan ng makakapal na halaman at mga puno ng kalachuchi. Ang mga puting bulaklak nito ay tila maliliit na multo sa luntiang tanawin. Wow! Bulalas ni Bea. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. It's exactly like the pictures. Rustic and totally off the grid. Siya ang unang bumaba. Iniinat ang kanyang mga braso na parabang nais yakapin ang buong lugar. Ang kanyang tawa ay masigla. Isang tunog na dati nagdudulot ng saya kay Lian. Ngunit ngayoy parang may kaakibat na kirot. Bumaba si Lian at agad siyang sinalubong ng hangin ng probinsya. Isang pinaghalong amoy ng basang lupa, nabubulok na dahon, at isang bagay na matamis at nakakahumaling. Ang amoy ng kalachuchi. Napakabango, ngunit sa sobrang tapang, tila kumakapit sa lalamunan. Perfect to para makapag-relax bago ang finals, sabi ni Kel, na lumabas mula sa driver's side at ngumiti. Ang ngiting iyon ay para sa lahat, pero saglit itong tumama sa mga mata ni Lian. Isang segundo ng lihim na pag-uusap na walang nakakaalam. Napaiwas agad ng tingin si Lian. Ang pamilyar na bigat ng kasalanan ay muling umupo sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano lumingon si Bea kay Kyle. Ang paghanga sa mga mata nito ay hindi maitatago. At si Kyle, ngumiti lang pabalik. Isang ngiting magalang pero walang laman. Sinungaling, sabi ng isang boses sa isip ni Lian. Isa kang sinungaling. Huwag masyadong umasa, Bea. Baka mamaya, puro ipis at daga ang kasama natin dito matulog. Biro ni Marco. Habang kinukuha ang kanilang mga bag sa likod. Siya ang laging pinaka-praktikal sa kanilang apat. Isang matandang babae ang lumabas mula sa pangunahing bahay. Isang istrukturang gawa sa matitigas na kahoy na may malalaking bintanang kapis. Nakangiti ito ng malapad. Ang kanyang mga mata ay halos mawala sa mga kulubot sa gilid. Ang kanyang buhok ay puti na at nakapusod at nakasuot siya ng isang simpleng duster. Maligayang pagdating sa Villa Ingracia, mga anak. Bati niya. Ang kanyang boses ay malumanay at magiliw. Ako si Elay, ang tagapamahala dito. Pasensya na sa daan. Medyo maputik talaga kapag umuulan. Nako, okay lang po, Manang Elay. We're so excited to be here. Sagot ni Bea, na agad nakipagkamay sa matanda. Ako naman po si Lian. At ito po sina Kyle at Marco. Pagpapakilala ni Lian. Pinipilit ngumiti. May kakaiba sa hawak ni Manang Elay. Mainit at medyo magaspang. Ngunit ang kanyang pagpisil ay mas mahigpit kaysa sa inaasahan para sa isang babaeng kaedad niya. Halik kayo. Pumasok kayo. Ipinaghanda ko kayo ng palamig. Anyaya ni Manang Elay. Iginagabay sila papasok sa bahay. Ang loob ng Villa Ingracia ay maluwag at mahangin. Ang mga muebles ay luma pero mukhang matibay, gawa sa nara at ratan. Ang sahig na kahoy ay kumikintab sa pagkapulido. Ngunit kahit sa loob,
Ang amoy ng kalachuchi ay mas matapang pa, na parabang nagmumula sa mismong mga dingding ng bahay. Habang umiinom sila ng malamig na sagot gulaman, hindi mapigilan ni Lian na pagmasdan ang paligid. Ang lugar ay payapa, halos tahimik. Ngunit ang katahimikan ay may bigat, isang uri ng katahimikan na hindi nakaka-relax. Tila may nagmamasid. "Manang, kayo lang po ba mag-isa dito?" tanong ni Marco. Ngumiti si Manang Elay. "Kasama ko ang aking kuya. Medyo mailap lang talaga iyon sa tao. Huwag niyo na lang siyang pansinin kung makita ninyo." Sa gilid ng kanyang paningin, may nahagip si Lian na isang paggalaw sa labas. Isang lalaki. Nakatayo ito malapit sa isang malaking puno ng akasya, mga 20 metro mula sa bahay. Nakatalikod ito sa kanila. Malaki ang kanyang pangangatawan. Nakasuot ng kupas na kamiseta at pantalong maong. Ang tanging bumabasag sa katahimikan ay isang tunog, isang ritmikong paikot-ikot na tunog ng metal na kumikiskis sa bato. Hinahasa niya ang isang palakol. Nanlamig ang batok ni Lian. Ang paraan ng paghasa ng lalaki ay hindi pangkaraniwan. Dahan-dahan, metodikal, walang tigil, tila isang ritual. Para bang yun lang ang tanging bagay na mahalaga sa mundo. "Sino po yun?" tanong ni Bea, na napansin din ang lalaki. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Lumingon si Manang Elay at ang ngiti niya ay saglit na nawala nang makita ang tinutukoy ni Bea. Si Tasyo, ang kuya ko. Pagpasensyahan niyo na, laging ganyan iyan." Mahilig maghasa ng kanyang mga gamit. Biglang huminto sa paghahasa si Manong Tasyo. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanilang mga mata ay nagtama. Ang mukha ni Tasyo ay parang inukit sa lumang kahoy, puno ng mga linya ng pagod at hirap. Ngunit ang kanyang mga mata, walang emosyon. Malamig at blanko, na parabang tumitingin ito hindi sa kanila, kundi sa isang bagay sa likuran nila. Itinaas niya ang palakol, pinagmasdan ang talim nito na kumislap sa ilalim ng araw, bago muling bumalik sa kanyang ginagawa. "Tara na, ipapakita ko na ang inyong tutuluyan," sabi ni Manang Elay, na tila nais ibaling ang kanilang atensyon. Sumunod sila sa matanda paakyat sa ikalawang palapag. 2 magkatabing kwarto ang para sa kanila, isa para sa mga babae at isa para sa mga lalaki. Malinis at maayos ang mga silid. May malalaking bintana na nakatanaw sa malawak na hardin sa likod. Habang inaayos ni Lian ang kanyang mga gamit, hindi niya maialis sa isip ang tingin ni Manong Tasyo. At ang amoy, ang nakakahilong amoy ng kalachuchi. "Isn't this place amazing?" sabi ni Bea, na sumilip mula sa bintana. "Ang peaceful. Perfect for us." "Oo, perfect nga," pilit na sagot ni Lian, habang nakatingin sa labas, sa direksyon kung saan niya huling nakita si Manong Tasyo. Wala na ito roon. Gabi na nang magsimulang gumaan muli ang pakiramdam ng lahat. Pagkatapos ng masarap na hapunan na inihanda ni Manang Elay, tinolang manok na may sariwang papaya at dahon ng sili, nagtipon sila sa maliit na sala para magkwentuhan. Si Bea ay masayang-masaya, nagpaplano na ng kanilang mga gagawin para sa susunod na 3 araw. Si Kyle ay nakikinig lang. Paminsan-minsan ay sumasang-ayon. At si Lian, patuloy na nakikipaglaban sa konsensya. Pinipilit na maging masaya para sa kaibigan na kanyang niloloko. Nang magpasya na silang matulog, huling pumasok sa kwarto si Lian. Huminto siya sa may bintana.
Hinahayaan ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang muka. Madilim sa labas. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga ulap. Ang katahimikan ay halos kumpleto na, maliban sa huni ng mga kuliglig. Pero may isa pang tunog. Mahina, pero andoon. Ang tunog ng paghahasa. Nagbabalik ito. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Sinasabi sa sarili na imahinasyon niya lang iyon. Ngunit nang muli niyang imulat ang mga ito at tumingin sa hardin sa ibaba, nakita niya siya. Nakatayo si Manong Tasyo sa ilalim ng puno ng kalachuchi na pinakamalapit sa bahay. Hindi na niya hinahasa ang kanyang palakol. Ginigamit niya ito. Ngunit hindi siya nagpuputol ng kahoy. Nakatayo siya sa gilid ng puno at gamit ang dulo ng kanyang palakol. Dahan-dahan siyang umuukit ng isang simbolo sa balat ng puno. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at puno ng intensyon. Pinanliitan ni Lian ang kanyang mga mata. Sinusubukang aninagin kung ano ang kanyang ginagawa sa dilim. Huminto ito at umatras ng isang hakbang para pagmasdan ang kanyang gawa. Ang buwan ay lumabas mula sa ulap. Ang liwanag nito ay tumama sa puno at malinaw na nakita ni Lian ang inukit. Hindi ito isang letra o isang numero. Ito ay isang simbolo na hugis mata. Isang malaking, nakadilat na mata na tila nakatitig pabalik sa kanya mula sa kadiliman. Bumangon siya ng walang ingay. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kanilang bintana. Madilim sa labas at wala siyang makitang anino o paggalaw. Ngunit ang tunog ay nandoon pa rin, papalapit, paikot sa kanilang bahagi ng bahay. Kaluskos. Huminto ito sa tapat mismo ng kanilang bintana. Pinigil ni Marco ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa normal. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan ang lumipas. Walang ingay, walang yabag. Para bang kung sino man ang nasa labas ay nakatayo lang doon, naghihintay o marahil nakikinig. At pagkatapos, isang bagong tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang mahinang kling-kling-kling, ang tunog ng wind chime. May nakasabit na wind chime na gawa sa kawayan sa beranda sa ibaba ng kanilang bintana. Ngunit ang kakaiba, walang hangin. Ang mga dahon ng mga puno sa labas ay hindi gumagalaw. Ang hangin ay mabigat at hindi gumagalaw. Ngunit ang wind chime ay patuloy sa marahan nitong pagtugtog, isang himig na hindi tama at nakakakilabot. Imposible. Ito ang salitang paulit-ulit sa isip ni Marco. Isang skeptiko. Laging may lohikal na paliwanag ang kanyang isip para sa lahat. Baka may maliit na hayop na dumaan o baka may mahinang agos ng hangin na hindi niya maramdaman. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa tabi ng kama. Dahan-dahan, binuksan niya ang camera app, iniiwasang makalikha ng anumang liwanag. Itinutok niya ang lente sa siwang ng bintana. Kung si Tasyo man ito, gusto niya ng ebidensya. Pinindot niya ang record button. Hinawakan niya ang telepono ng matatag. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Sa loob ng halos isang minuto, wala siyang nakuhanan kundi kadiliman at ang paulit-ulit na nakakabaliw na tunog ng wind chime. Nang bigla, huminto ito. Kasabay ng paghinto ng tunog, may narinig siyang isang malalim na paghinga mula sa labas. Isang paghingang parang pagod at hirap. Sinundan ito ng muling pagkaluskos ng mga bato. Palayo na sa pagkakataong ito, hanggang sa tuluyan ng naglaho sa katahimikan ng gabi.
Humiga muli si Marco sa kama. Ngunit ang pagtulog ay malayo na sa kanyang diwa. Hinintay niya ang pagsikat ng araw bago niya muling kinuha ang kanyang telepono. Si Kael ay himbing pa rin sa pagkakatulog. Ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Walang kamalay-malay sa nangyari. Umupo si Marco sa gilid ng kama. Ang liwanag ng umaga ay nagsisimula nang pumasok sa kanilang silid. Nagbibigay hugis sa mga muebles sa loob ng kwarto. Ang bawat anino ay tila mas mahaba, mas madilim. Kinuha niya ang kanyang earphones, isinaksak sa telepono, at pinindot ang play sa video na kanyang nirecord kagabi. Gaya ng inaasahan, halos puro kadiliman ang nasa screen. Ngunit ang audio, malinaw na malinaw. Narinig niya ang nakakairitang kling-kling-kling ng wind chime na para bang may humihipan dito kahit na alam niyang walang hangin. Narinig niya ang sarili niyang pinipigilang paghinga at narinig niya ang malalim, pagod na paghinga mula sa labas. Bago ang papalayong kaluskos ng mga bato, hindi siya nagkamali. May tao nga sa labas. O kung anuman. Pinanood niya ulit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa screen. Sa pangalawang panonood, napansin niya ang isang bagay. Isang saglit na pagbabago sa video. Sa bandang ika-40 segundo, bago mismo huminto ang tunog ng wind chime, ang video ay nagkaroon ng static. Isang mabilis na pag-flicker na para bang nagkaroon ng interference. Ano to? Bulong niya sa sarili. Gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan niyang iniscrub ang video pabalik sa puntong iyon. Pa-frame by frame, kadiliman, 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 static, kadiliman. Napakabilis. Sinubukan niya ulit, mas dahan-dahan pa. Itinapat niya ang playback marker sa eksaktong sandali ng interference. At doon, sa isang iglap na hindi aabot sa 1 segundo, ang screen ay hindi ganap na madilim. May isang anino na dumaan sa harap ng lente ng kamera sa bilis na halos hindi kayang makuha ng mata. Sinubukan niyang i-pause ito, muli at muli. Sa ikalimang pagsubok, nagtagumpay siya. Ang imahe ay malabo, puno ng digital noise, ngunit tinamama ni Bingun tumipad, ngunit sapat na para makita. Nanlamig ang kanyang dugo. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi iyon anino ni Manong Tasyo. Hindi iyon anino ng isang tao na nakatayo. Ang nakita niya ay isang bagay na mahaba at balingkinitan. Isang itim na guhit na gumagalaw ng napakababa, halos gumagapang sa lupa. Ito ay walang tiyak na hugis. Hindi tao. Hindi hayop na pamilyar sa kanya. Dumaan ito sa harap ng kamera na parang isang itim na usok na may sariling isip. Isang mantsa sa kadiliman na gumalaw ng may layunin. Napatingin siya sa natutulog na si Kyle. Pagkatapos ay binalik ang tingin sa nakapause na imahe sa kanyang telepono. Ang lahat ng lohika sa kanyang isipan, ang lahat ng kanyang pagiging skeptiko ay unti-unting gumuho. Ang lugar na ito ay may itinatago. At kagabi, kung anuman ang itinatagong iyon, ay nasa labas lamang ng kanilang bintana, humihinga sa parehong hangin na kanilang hinihinga. Si Bea ang laging unang nagigising. Para sa kanya, ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon. Isang blangkong pahina na naghihintay na sulatan ng mga masasayang alaala. Kahit na may kaunting kaba siyang naramdaman mula sa mga kwento ni Manang Elay at sa kakaibang kilos ni Manong Tasyo,
Mas nangingibabaw pa rin ang kanyang pananabik para sa araw na iyon. Plano nilang mag-trek papunta sa isang maliit na talon na nabanggit ni Manang Eli. "Guys, gising na! Sayang ang araw!" Sigaw niya habang kinakatok ang pinto ng kwarto ni Kael at Marco. Si Lian ay nag-uunat pa lang sa kanyang kama. Ang buhok ay magulo. "Bea, ang aga pa," ungol ni Lian. "Anong maaga? Perfect ang sikat ng araw. Tara magkape muna tayo sa labas." Yaya ni Bea. Hinila ang kamay ng kaibigan. Maghawak kamay silang bumaba. Ang amoy ng kapeng barako at sinangag ay sumalubong sa kanila mula sa kusina. Ngunit nang marating nila ang ibaba, natigilan si Bea. Ang pangunahing pinto ng bahay ay bahagyang nakaawang. "Hindi ba't nilak natin to kagabi?" tanong ni Lian. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. "Baka binuksan na ni Manang Eli," sagot ni Bea bagamat may naramdaman siyang kung anong hindi tama. Lumapit siya para isara ang pinto at doon niya nakita ang mga iyon. Napaatras siya ng isang hahakbang. Sa makapal na kahoy ng pinto, may 3 malalalim na guhit na parabang iniwan ng mga kuko ng isang dambuhalang hayop. Ang mga kalmot ay malalim, halos bumutas sa kahoy at ang mga gilid nito ay tila tinastas. Ang galit at puwersa sa likod ng mga iyon ay halos mararamdaman. "Ano yan?" tanong ni Lian. Ang kanyang muka ay namutla. Lumuhod si Bea para tingnang mabuti. Sa gilid ng isa sa mga kalmot, may nakadikit na isang maliit na kumpol ng itim. Magaspang na balahibo. Nandidiri niyang hinawakan ito gamit ang dulo ng kanyang daliri. Hindi ito balahibo ng aso o pusa. Mas makapal, mas matigas. Sakto namang bumaba si Kael at Marco na naakit ng kanilang mga boses. "Anong meron?" tanong ni Kael habang kinukusot pa ang kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya ang pinto at ang takot sa mukha ni Bea at Lian, agad siyang nagising. "Shit!" bulong ni Marco. Lumapit at sinuri ang mga kalmot. "This wasn't here last night." "Aalis na tayo," nanginginig na sabi ni Bea. "Hindi na biro to. May kung anong hayop dito. O kung sino man." Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng takot. "Kael, we have to go. Now." Tiningnan ni Kael ang mga kalmot. Pagkatapos ay tumingin kay Bea. Isang nanggisi ang sumilay sa kanyang mga labi. "Bea, relax. Baka aso lang yan ng kapitbahay." "Anong aso ang makakagawa niyan?" sigaw ni Bea. Ang takot niya ay napalitan ng inis. "Nakita mo ba kung gaano kalalim yan at itong balahibo?" "Exactly," sabi ni Kael na tila ba isa siyang detective na kalulutas lang ng isang kaso. "It's too perfect. Masyadong obvious. Gawa-gawa lang to." "Anong gawa-gawa?" "Si Manong Tasyo," sabi ni Kael na nagkibit balikat. "Sino pa ba? Tinatakot niya tayo." Ginamit niya siguro yung dulo ng palakol niya o kung ano man. "It's a prank, Bea. A very lame prank." Tila isang sampal ang mga salita ni Kael. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi. Si Marco ay seryoso pa ring nakatingin sa mga kalmot. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Si Lian naman ay nakayuko. Iniiwasan ang kanyang tingin. Wala man lang bang naniniwala sa kanya. Ang mas masakit, hindi man lang siya. Ipinagtanggol ni Kael. "Hindi ito prank, Kael. Nararamdaman kong may mali sa lugar na to." Giit ni Bea. Ang kanyang boses ay tumataas na. "Bea, calm down," sabi ni Kael.
Ang kanyang tono ay may halong pagkainis. Huwag kang ang paranoid. We drove 4 hours to get here. Hindi tayo aalis dahil lang sa ilang gasgas sa pinto. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nagtama ang mga mata ni Kyle at Lian. Isang saglit lang iyon, wala pang isang segundo. Ngunit nakita ito ni Bea. Isang mabilis na sulyap. Isang pag-uusap na walang salita. Isang lihim na paghingi ng suporta mula kay Kyle. At isang tahimik na pagsang-ayon mula kay Lian. Isang sulyap na nagsasabing, hayaan mo na siya, ako nang bahala. Isang sulyap na biglang nagparamdam kay Bea na siya ay isang outsider. Bigla siyang nanahimik. Ang init ng galit ay napalitan ng isang malamig na kirot sa kanyang dibdib. May mali. At hindi lang sa lugar na ito. Fine, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Bahala kayo. Tinalikuran niya sila at naglakad papunta sa kusina, kung saan abala si Manang Elay sa paghahanda ng almusal na tila walang anumang naririnig. Bea, sandali! Tawag ni Lian. Hindi siya lumingon. Pagkatapos ng isang almusal na puno ng tensyon kung saan walang halos nagsasalita, sinubukan ni Bea na ibaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Nagboluntaryo siyang maglinis ng bakuran. Napakasipag mo naman, Iha. Sabi ni Manang Elay. Kung kailangan mo ng walis, may tambo dyan sa lumang bodega sa likod. Nagpasalamat si Bea at naglakad papunta sa bodega. Isa itong maliit na istruktura na gawa sa yero at kahoy, nakatayo sa gilid ng hardin. Tinulak niya ang kinakalawang na pinto. Isang amoy ng alikabok, lupa, at lumang bakal ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob, ang tanging liwanag ay mula sa siwang ng pinto. Kinapa niya ang pader para sa switch ng ilaw, ngunit wala siyang makita. Hinayaan na lang niya ang kanyang mga mata na masanay sa dilim. Puno ang bodega ng mga lumang gamit, mga pala, asarol, sako ng patabayin at mga sirang paso. Sa isang sulok, nakita niya ang walis tambo. Nang akma na niya itong kukunin, may nahagip ang kanyang paningin. Nakasabit sa isang malaking pako sa dingding na kahoy. Isang kupas na jacket na maong. Ang parehong jacket na suot ni Manong Tasyo kahapon. Nanigas si Bea sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Sa sahig na lupa, sa ibaba mismo ng nakasabit na jacket, ay may isang bahid ng basang putik. At sa gitna ng putik na iyon, nakakalat ang ilang piraso ng itim, magaspang na hibla. Parehong-pareho sa mga balahibong nakita niya sa pinto. Nakita ni Lian ang pagbabago sa kilos ni Bea pagbalik nito mula sa bodega. Ang kaninang takot at inis sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matalas. Para siyang isang basong malapit ng mabasag. Naglalakad siya ng may tiyak na layunin. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Bea, okay ka lang? Mahinang tanong ni Lian. Hindi siya sinagot ni Bea. Sa halip, lumapit ito sa mesa kung saan nakaupo pa rin sina Kael at Marco. Napilit na nagpapanggap na normal ang lahat. Dahan-dahan, inilapag ni Bea ang kanyang palad sa ibabaw ng mesa. At nang buksan niya ito, may isang maliit na kumpol ng itim na balahibo doon. Nakita ko to sa sahig ng bodega, sabi ni Bea. Ang kanyang boses ay kalmado sa paraang nakakakilabot. Sa ilalim mismo ng jaket ni Manong Tasyo. Tumingin si Kael sa balahibo, tapos kay Bea. So, baka sa aso nga yan, dinikit lang niya sa jaket para takutin tayo.
Ang kanyang pagtatangka na maging lohikal ay tunog desperado na. "Talaga ba, Kael?" tanong ni Bea. At sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kael. "Isang prank? Pagkatapos ng mga kalmot? Pagkatapos ng lahat ng nararamdaman namin? Prank pa rin ang tingin mo dito?" Ang bigat ng akusasyon ni Bea ay hindi lang para kay Kael. Naramdaman ito ni Lian. Tumingin si Bea sa kanya. Pagkatapos ay kay Marco. "Wala man lang ba sa inyo ang kinakabahan? Ako lang ba? Ako lang ba si ang nababaliw dito?" "Hindi ka nababaliw, Bea." Mabilis na sagot ni Lian. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang pagkakasala ay parang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit paano? Paano niya sisirain ang puso ng kanyang matalik na kaibigan? "Hindi na to tama kay Hal," sabi ni Lian. Nilingon ang lalaki. Hinahanap niya ng kahit anong senyales na nauunawaan nito ang bigat ng sitwasyon. "Bea is scared. We all are. Tama na." "Anong gusto mong gawin ko, Lian?" Iritableng sagot ni Kael. "Mag-impake tayo at umalis dahil lang sa ilang balahibo?" Hindi na kaya ni Lian. Ang tensyon ay sumasakal sa kanya. Kailangan niyang makausap si Kael ng sila lang. Kailangan niyang ipaintindi dito na ang kasinungalingan nila ang nagpapalala sa lahat. Hinila niya si Kael palayo sa mesa, papunta sa isang sulok ng sala na medyo natatabunan ng isang malaking halaman. "Kael, ano ba?" pabulong niyang sabi, puno ng hinanakit. "Hindi mo ba nakikita? Nasasaktan na siya. Kailangan na nating sabihin sa kanya." "Sabihin ang ano?" ganti ni Kael. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matigas. "Na paranoid siya? O na tayo? Ngayon talaga, Lian? Sa tingin mo ito ang tamang panahon?" "Walang tamang panahon para dito, Kael. Pero mas lalo lang lumalala habang nagpapanggap tayo. Ang pagsisinungaling natin ang sumisira sa kanya." "Sumisira sa kanya? O sa iyo? Baka ikaw lang ang hindi na makatiis sa konsensya mo." Ang mga salita ni Kael ay parang mga suntok. At habang nakikipagtalo siya, hindi niya namalayan ang anino sa kanilang likuran. "Sabihin sa akin ang ano, Lian." Isang boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Isang boses na pamilyar ngunit ngayon ay puno ng isang sakit na hindi pa naririnig ni Lian dati nilingon nila. Nakatayo doon si Bea na maniwang ni Bea. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumbong ng lahat. Ang mga piraso ng palaisipan, ang mga sulyap, ang mga pabulong na usapan, ang pagtatanggol ni Kael sa kanya ay nabuo na sa kanyang isipan. Natigilan si Lian. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Bea habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulubog. Ang pagkalito ay naging pagkaunawa, at ang pagkaunawa ay naging isang di masukat na sakit. "Kayo," bulong ni Bea. Isang butil ng luha ang nagsimulang tumulo sa kanyang pisngi. "Kayo palang dalawa. Ang tagal na." "Bea, let me explain." Simula ni Kael, ngunit huli na ang lahat. Ang mukha ni Bea ay gumuho. Ang maskara ng katatagan ay nabasag. At sa ilalim nito ay isang pusong ganap na nawasak. Ito na iyon. Ang sandali ng sukdulang pagkakanulo. Ang pinakamatinding sakit. At sa eksaktong sandaling iyon, bigla, isang malakas na plok ang narinig. At ang lahat ay nilamon ng kadiliman.
Ang ventilador sa kisame ay huminto. Ang ref sa kusina ay nanahimik. Ang tanging liwanag ay ang nagmumula sa mga bintana. Isang kulay abong liwanag ng papalubog na araw. 1 segundo, 2 segundo. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Isang katahimikan na pinuno ng isang bagong uri ng takot. At pagkatapos, mula sa direksyon ng kusina, isang nakabibinging sigaw. Sigaw ni Manang Eli. Hindi ito isang simpleng sigaw ng gulat. Ito ay isang sigaw ng purong, walang halong lagim. "Manang!" Sigaw ni Marco. Kinapa nila ang kanilang mga cellphone. Binuksan ang mga flashlight. Ang mga sinag ng liwanag ay naghahabulan sa dilim. Lumilikha ng mga gumagalaw na anino. Tumakbo sila papunta sa kusina. Naabutan nilang nakaupo sa sahig si Manang Eli. Nakasandal sa pader, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakaturo ito sa bukas na pinto sa likod na humahantong sa hardin. Nagsisimula ng umambon sa labas. "Nakita ko siya," nanginginig na sabi ng matanda. Ang mga mata niya sa dilim. Sabay-sabay nilang itinutok ang kanilang mga ilaw sa direksyon na itinuturo niya sa labas ng pinto. Naghihintay silang makita si Manong Tasyo na may hawak na palakol o isang mabangis na hayop na handang sumugod. Ngunit ang nakita nila ay iba. Doon, sa labas lamang ng pintuan, nakatayo si Bea. Nakatalikod siya sa kanila. Nakatayo lang siya ng tuwid at hindi gumagalaw habang ang ulan ay unti-unting bumubuhos. Binabasa ang kanyang buhok at damit. Tila hindi niya nararamdaman ang lamig o naririnig ang kanilang mga paghinga. Nakatitig lang siya sa madilim na hardin na nasa kanyang harapan. Para kay Kyle, ang kontrol ay lahat. Siya ang laging nagpaplano. Siya ang laging may solusyon. Ngunit habang hinihila nila ni Lian ang isang basang-basa at tulalang si Bea papasok ng bahay, naramdaman niya ang pagkawala ng kontrol na iyon, na parabang buhangin na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang mga mata ni Bea ay blanko, nakatitig sa kawalan. Hindi ito kumikibo o nagsasalita. Para siyang isang manika na gawa sa porselana, maganda ngunit basag sa loob. Ang bigat ng kanyang tingin ay mas mabuwa pa kaysa sa bigat ng kanyang basang katawan. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang damit na tumutulo sa sahig na kahoy ay parang isang akusasyon. "Iakyat niyo na siya sa kwarto at bihisan," utos ni Manang Eli, na nakabawi na mula sa pagkatakot. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. "Magpapakulo ako ng tubig para sa tiya." Habang inaalalayan ni Lian si Bea paakyat, naiwan sina Kael at Marco sa sala, kasama ang kadiliman at ang tunog ng rumaragasang ulan sa labas. "We need to get out of here," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso. Wala na ang kanyang pagiging skeptiko. Napalitan na ito ng isang malamig na pagtatasa ng kanilang sitwasyon. Tumango si Kael. Ang pag-alis ay hindi na isang opsyon. Ito ay isang pangangailangan. Hindi dahil sa takot sa mga kalmot o sa kung anumang nakita ni Manang Eli. Kailangan nilang umalis dahil sa nangyari sa pagitan nila ni Bea. Ang lugar na ito, ang Villa Engracia, ay naging isang pressure cooker para sa kanilang mga lihim. At ngayon ay sumabog na ito. "Mag-impake na kayo," mabilis na sabi ni Kyle. Inaako muli ang pamumuno. "Kunin niyo lang ang pinaka-importante. I'll start the van."
Hindi na nagtanong si Marco. Mabilis siyang tumango at umakyat na rin sa hagdan. Kinuha ni Kael ang susi ng van mula sa kanyang bulsa. Ang malamig na metal ay isang pamilyar na bigat sa kanyang palad. Ito ang kanyang tiket palabas. Lumabas siya ng bahay. Hindi pinapansin ang malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang damit. Ang daan ng lupa papunta sa van ay naging isang maputik na sapa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pagpasok niya sa van, agad niyang isinaksak ang susi at pinihit ito. Grr, grr, grr. Click. Ang tunog ng makina na sinusubukang umandar, ngunit nabibigo. Sinubukan niya ulit. Grr, grr, click. Come on, sigaw niya sa walang taong van. Sinubukan niya sa pangatlong beses. Mas matagal, tinatapakan ang silinyador na parabang mapipilit niya itong sumunod. Ang makina ay umungol ng mas malakas. Pagkatapos ay isang malungkot na pag-ubo at muli katahimikan. Bumalik si Marco. May dalang dalawang bag. Anong problema? Ayaw mag-start, sagot ni Kael. Hinahampas ang manibela sa frustration. Basang-basa na siguro ang makina. Subukan nating itulak, suhestyon ni Marco. Sa ilalim ng malakas na ulan, sinubukan nilang dalawa na itulak ang mabigat na sasakyan. Ang kanilang mga paa ay dumudulas sa putik. Ang van ay gumalaw lang ng ilang pulgada bago muling bumaon. Pagod at basang-basa, sumuko sila. Walang pag-asa, sabi ni Marco, humihingal. Tumingala si Kael sa langit na parabang sinisisi ito sa kanilang kamalasan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Desperado, ngunit ito na lang ang natitira. Lalakarin natin, sabi niya. Ano? Sa ganitong ulan? Madilim na, Kael. Mas gugustuhin mo bang manatili dito? Ganti ni Kael. Ang daan palabas ay mga 2 kilometro lang. Kaya natin yan. Bumalik sila sa loob kung saan naabutan nila si Lian na pababa. Hindi umaandar ang van, anunsyo ni Kael. Lalakarin natin. Nasaan si Bea? Tulog siya, sagot ni Lian. Pinainom siya ni Manang Elay ng tsaa. Sabi niya, pampakalma daw. Gisingin mo siya, aalis na tayo. Ngunit huli na, pag-akyat nila. Si Bea ay mahimbing na ang tulog, halos hindi na magising. Ang tsaa ay masyadong mabisa. Hindi natin siya pwedeng iwan, sabi ni Lian. At hindi rin tayo pwedeng magpaiwan dito. Desperadong sabi ni Kael. Ganito na lang, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado. Kel, samahan mo ako. Tayong dalawa ang lalabas para humingi ng tulong. Lian, maiwan ka dito. Bantayan mo si Bea. Lock all the doors. Huwag kayong magbubukas kahit kanino maliban sa amin. Iyon ang pinakalohikal na plano. Sumang-ayon si Kael. Gamit ang kanilang mga cellphone bilang flashlight, muling hinarap ni Kael at Marco ang dilim at ang ulan. Ang paglalakad ay mas mahirap kaysa sa kanilang inaasahan. Ang daan ay madulas at maputik. Ang tunog ng ulan ay nakakabingi at ang liwanag mula sa kanilang mga telepono ay tila nilalamon ng kadiliman. Pagkatapos ng halos kalahating oras na paglalakad, narating nila ang dulo ng daanang lupa. Ang lugar kung saan dapat ay naroon ang arko ng Villa Ingracia at ang kalsadang sementado. Ngunit wala na ang daan. Sa kanilang harapan ay isang pader ng basang lupa, mga bato, at mga puno na nabunot mula sa kanilang mga ugat.
Isang malaking landslide ang ganap na tumabon sa kalsada. Walang daan palabas eh. Hindi! Bulong ni Marco. Napatingin si Kael sa kanilang harapan. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang gumuho at napalitan ng isang malamig na takot. Nakakulong sila. Ganap silang nakakulong. Ang Villa Ingracia ay hindi na isang bakasyunan. Isa na itong bitag. Hindi! Sigaw ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Sa sobrang frustration, sinipa niya ng buong lakas ang gulong ng isang puno na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Ang sinag ng ilaw mula sa kanyang telepono na hawak niya ng mahigpit ay nagtatalon-talon sa dilim dahil sa kanyang paggalaw. Sumayaw ito sa mga puno, sa mga bato, sa putik, at pagkatapos ay huminto ito, nakatutok sa isang puno ng akasya sa gilid ng landslide. At doon, sa balat ng puno, nakita niya ito, inukit sa kahoy, sariwang-sariwa, at mas malalim kaysa sa nauna. Ang mga hibla ng kahoy sa gilid ng ukit ay maputi pa, hindi pa nadudumihan ng ulan. Isang malaking, nakadilat na mata, nakatitig sa kanila mula sa gitna ng kalamidad, nagmamasid. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Kyle, hindi ito isang aksidente. Ang landslide, ang pagkasira ng van, ang pagtulog ni Bea. Lahat ay planado. Hindi sila basta lang na-trap. Sila ay sadyang ikinulong. Hindi mapakali si Marco. Ang pakiramdam na makulong sa Villa Ingracia ay parang lason na unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Sira ang sasakyan. Sarado ang daan dahil sa pagguho ng lupa. Ang kanilang bakasyon ay naging isang bangungot na wala silang matakasan. Habang ang iba ay nababalot ng takot at pag-aaway, pinili ni Marco na gamitin ang natitira niyang lohika. Kailangan nilang makaalis dito. At para magawa iyon, kailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi siya naniniwala sa mga aswang o multo. Para sa kanya, si Manong Tasyo ang may kagagawan ng lahat. Isang matandang siraulo na gustong takutin sila palayo. Pero ang pagguho ng lupa, sobra na iyon para sa isang simpleng pananakot. Muli niyang binalikan ang alaala ng simbolo na inukit ni Tasyo sa puno. Ang dalawang mata. Parehong simbolo ang nakita ni Kael malapit sa gumuho na daan. Napakunot ang noo ni Marco. Kung ito ay isang pagbabanta, bakit ilalagay sa lugar na hindi na nila mapupuntahan? Dala ang kanyang telepono para magsilbing flashlight. Sinimulan ni Marco ang sistematikong pag-iikot sa paligid ng villa. Kailangan niyang maghanap ng pattern. Muli niyang sinuri ang puno kung saan unang nakita ni Lian ang simbolo. Tiningnan niya itong mabuti at doon may napansin siyang kakaiba. Ilang metro mula sa puno, sa isang bahagi na halos natatakpan na ng mga baging, ay may isang malaking bahay ng putakti. Kung hindi ka mag-iingat, siguradong mapupuruhan ka. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Paano kung ang mga simbolo ay hindi pagbabanta? Paano kung ang mga ito ay babala? Sinundan niya ang pader ng villa. Hinahanap ang iba pang posibleng palatandaan. At hindi nga siya nagkamali. Malapit sa isang luma at halos gumuho ng bodega, may isa na namang simbolo ng mata na inukit sa pader. Nang itutok niya ang ilaw ng telepono sa lupa sa harap nito, nakita niya ang isang bahagi ng lupa na bahagyang lubog. Isang sinkhole na natatakpan lang ng mga tuyong dahon.
Isang maling tapak lang at tiyak na mahuhulog ka. Ang takot na unti-unti niyang nararamdaman ay napalitan ng matinding pagkalito. Si Manong Tasyo, ang taong pinaghihinalaan nilang gustong manakit sa kanila, ay tila sinusubukang protektahan sila. Pero mula saan o kanino? Ang tanging paraan para malaman ay sundan ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Napansin niya ang mga bakas ng paa sa putik, malalaki mula sa isang mabigat na bota. Mga bakas ni Tasyo. Huminga siya ng malalim at sinimulan itong sundan, palayo sa villa, patungo sa likod ng malawak na hardin na hindi na naaalagaan. Habang palalim siya ng palalim sa halamanan, lalong lumalakas ang kakaibang amoy. Amoy ng basang lupa, pero mas matapang, mas nangingibabaw. Para itong amoy ng isang bagay na matagal nang nakabaon. Ang hangin ay tila bumibigat at ang mga tunog ng gabi ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. At doon, sa isang maliit na espasyo sa gitna ng matataas na damo, nakita niya ito. Isang maliit na puntod. Walang pangalan, walang lapida. Tanging isang krus na gawa sa 2 piraso ng kahoy na pinagpatong at itinali, na ngayon ay halos bulok na at kinakain na ng panahon. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Sino ang nakalibing dito? Bakit walang marka? Habang nakatitig siya sa puntod, isang mahinang tunog ang dinala ng hangin. Isang bulong na napakaliit na halos hindi niya narinig. Ngunit sapat na iyon para tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ito ay parang iyak. Isang mahinang iyak ng isang bata. Bigla siyang nakarinig ng kaluskos ng mga dahon sa di kalayuan. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno. Pinatay ang ilaw ng kanyang telepono at sumilip. Mula sa dilim, dahan-dahang lumitaw si Manang Elay. Ngunit ang imahe niya ay nagdulot ng mas matinding kilabot kay Marco. Hindi bulaklak ang dala niya para sa puntod. Hawak niya sa isang kamay ang isang buhay na manok. Huminto si Manang Elay sa harap ng puntod. Hindi siya nagdasal. Sa halip, nagsimula siyang magsalita dito. Isang malambing na boses na puno ng pagmamahal. Isang boses na ginagamit ng isang ina sa kanyang anak. Ngunit sa katahimikan ng gabi at sa harap ng isang libingang walang pangalan, ang kanyang boses ay nakakakilabot. Nandito na si Inay. Anak, huwag ka nang malungkot, bulong niya sa puntod. At sa isang iglap, sa isang kilos na napakabilis at brutal, bigla niyang binali ang leeg ng manok. Walang ingay na narinig si Marco kundi ang munting lagutok ng buto. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang sariling mapasigaw. Tumingala si Manang Elay sa langit at sa liwanag ng buwan. Kitang-kita ni Marco ang pagtulo ng mainit na dugo mula sa manok, direkta sa ibabaw ng lupa ng puntod. Ang mundo ni Bea ay gumuho. Ang sakit ng katotohanan. Ang pagtataksil ng 2 taong pinakamalapit sa kanyang puso ay parang isang malaking alon na lumunod sa kanya. At ngayon, siya'y palutang-lutang sa isang malamig at madilim na karagatan ng kawalan. Wala siyang maramdaman. Wala siyang gustong maramdaman. Ang mga sigaw at pag-aalala ni Lian, Kael at Marco ay parang mga tunog na nagmumula sa ilalim ng tubig. Naririnig niya pero hindi niya maintindihan. Nakatulala lang siya sa isang sulok ng sala, nakabalot sa kumot. Pero hindi ang lamig ng gabi ang kanyang nararamdaman, kundi ang lamig na nagmumula sa loob mismo niya. Isang basag na sisidlan.
Iyon ang tingin niya sa kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, si Manang Eli ang tanging lumapit sa kanya ng may kakaibang pag-aalaga. Dinalhan siya nito ng isang tasa ng mainit na tsaa. "Hija, inumin mo ito," malambing na sabi ng matanda. Ang mga mata nito'y nakatitig sa kanya ng may halong awa at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Tiyan ng mga halamang gamot, pampakalma ng puso at isipan. Wala siyang lakas para tumanggi. Kinuha niya ang tasa at ininom ito ng walang gana. May kakaibang pait ang tsaa, isang lasa na nanatili sa kanyang dila, pero binaliwala niya lang ito. Hinayaan niyang yakapin siya na masanda ng kahastin ng matanda. Hinayaan niyang haplusin nito ang kanyang buhok. Sa mga sandaling iyon, ang pag-aalaga ni Manang Eli, di na mamamama na Eli, ang nagsilbing tanging pampamanhid sa sakit na kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, nagsimula ang mga kakatuwang pangyayari. Una, narinig niya ito bilang isang bulong, isang mahinang tunog na dala ng hangin. "Inay!" Napabangon siya. Tiningnan niya ang paligid ng kwarto. Baka guni-guni lang niya. Bunga lang ng pagod at bighati. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ulit ito. Mas malinaw ng kaunti. "Inay," isang boses ng bata. Malungkot at nangungulila. Hindi ito nakakatakot para kay Bea. Sa halip, sa kanyang kasalukuyang estado, ang boses ay tila isang pang-akit, isang tawag na umaantig sa basag niyang puso. Isang pakiramdam ng pagkauhaw sa kalinga ang biglang bumalot sa kanya. Kasabay ng boses ay ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang paghila, isang puwersa na tila humihila sa kanya patayo mula sa kama, patungo sa direksyon ng bintana, patungo sa hardin sa likod ng villa, doon kung saan nakita ni Marco ang puntod. Sinubukan niyang labanan ito, pero ang kanyang katawan ay tila hindi na niya pag-aari. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay gustong sundan ang tawag na iyon. "Inay, tulungan mo ako." Ang boses ay mas malinaw na ngayon, puno ng pagmamakaawa. At ang puso ni Bea, nabasag na dahil sa pagtataksil, ay nakaramdam ng matinding awa para sa misteryosong boses na ito. Sa kabilang kama, nagising si Lian mula sa isang magulong panaginip. Pawis na pawis at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang tiningnan ang kama ni Bea para siguraduhing ayos lang ito. Ngunit wala. Ang mundo ni Bea ay gumuho. Ang sakit ng katotohanan, ang pagtataksil ng 2 taong pinakamalapit sa kanyang puso, ay parang isang malaking alon na lumunod sa kanya. At ngayon, siya'y palutang-lutang sa isang malamig at madilim na karagatan ng kawalan. Wala siyang maramdaman. Wala siyang gustong maramdaman. Ang mga sigaw at pag-aalala ni Lian, Kael at Marco ay parang mga tunog na nagmumula sa ilalim ng tubig. Naririnig niya pero hindi niya maintindihan. Nakatulala lang siya sa isang sulok ng sala, nakabalot sa kumot. Pero hindi ang lamig ng gabi ang kanyang nararamdaman, kundi ang lamig na nagmumula sa loob mismo niya. Isang basag na sisidlan. Iyon ang tingin niya sa kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, si Manang Eli ang tanging lumapit sa kanya ng may kakaibang pag-aalaga. Dinalhan siya nito ng isang tasa ng mainit na tsaa. "Hija, inumin mo ito," malambing na sabi ng matanda.
Ang mga mata nito'y nakatitig sa kanya nang may halong awa at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Tiyan ng mga halamang gamot, pampakalma ng puso at isipan. Wala siyang lakas para tumanggi. Kinuha niya ang tasa at ininom ito ng walang gana. May kakaibang pait ang tsaa, isang lasa na nanatili sa kanyang dila, pero binaliwala niya lang ito. Hinayaan niyang yakapin siya ng matanda. Hinayaan niyang haplusin nito ang kanyang buhok. Sa mga sandaling iyon, ang pag-aalaga ni Manang Elay ang nagsilbing tanging pampamanhid sa sakit na kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, nagsimula ang mga kakatuwang pangyayari. Una, narinig niya ito bilang isang bulong. Isang mahinang tunog na dala ng hangin. Inay, napabangon siya. Tiningnan niya ang paligid ng kwarto. Baka guni-guni lang niya. Bunga lang ng pagod at pighati. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ulit ito. Mas malinaw ng kaunti. Inay, isang boses ng bata. Malungkot at nangungulila. Hindi ito nakakatakot para kay Bea. Sa halip, sa kanyang kasalukuyang estado, ang boses ay tila isang pang-akit, isang tawag na umaantig sa basag niyang puso. Isang pakiramdam ng pagkauhaw sa kalinga ang biglang bumalot sa kanya. Kasabay ng boses ay ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang paghila, isang puwersa na tila humihila sa kanya patayo mula sa kama, patungo sa direksyon ng bintana, patungo sa hardin sa likod ng villa. Doon kung saan nakita ni Marco ang puntod. Sinubukan niyang labanan ito, pero ang kanyang katawan ay tila hindi na niya pag-aari. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay gustong sundan ang tawag na iyon. Inay, tulungan mo ako. Ang boses ay mas malinaw na ngayon, puno ng pagmamakaawa. At ang puso ni Bea, nabasag na dahil sa pagtataksil, ay nakaramdam ng matinding awa para sa misteryosong boses na ito. Sa kabilang kama, nagising si Lian mula sa isang magulong panaginip. Pawis na pawis at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang tiningnan ang kama ni Bea para siguraduhing ayos lang ito. Ngunit wala si Bea sa kanyang kama. Napatayo si Lian, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Bea! Tawag niya ng mahina. Ngunit tanging ang katahimikan ng gabi ang sumagot. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, hinawi ang manipis na kurtina at sumilip sa madilim na hardin sa ibaba. At doon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakita niya si Bea. Nakatayo itong nakayapak sa mamasa-masang damo. Suot pa rin ang pantulog nito at dahan-dahang naglalakad patungo sa likurang bahagi ng hardin. Parang isang anino na hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mundo ni Bea ay gumuho. Ang sakit ng katotohanan, ang pagtataksil ng dalawang taong pinakamalapit sa kanyang puso ay parang isang malaking alon na lumunod sa kanya. At ngayon, siya'y palutang-lutang sa isang malamig at madilim na karagatan ng kawalan. Wala siyang maramdaman. Wala siyang gustong maramdaman. Ang mga sigaw at pag-aalala ni Lian, Kael at Marco ay parang mga tunog na nagmumula sa ilalim ng tubig. Naririnig niya pero hindi niya maintindihan. Nakatulala lang siya sa isang sulok ng sala, nakabalot sa kumot, pero hindi ang lamig ng gabi. Sa tasti ang kanyang nararamdaman.
kundi ang lamig na nagmumula sa loob mismo niya. Isang basag na sisidlan. Iyon ang tingin niya sa kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, si Manang Elay ang tanging lumapit sa kanya ng may kakaibang pag-aalaga. Dinalhan siya nito ng isang tasa ng mainit na tsaa. "Hija, inumin mo ito," malambing na sabi ng matanda. Ang mga mata nito'y nakatitig sa kanya ng may halong awa at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Siya ng mga halamang gamot, pampakalma ng puso at isipan. Wala siyang lakas para tumanggi. Kinuha niya ang tasa at ininom ito ng walang gana. May kakaibang pait ang tsaa. Isang lasa na nanatili sa kanyang dila, pero binaliwalan niya lang ito. Hinayaan niyang yakapin siya ng matanda. Hinayaan niyang haplusin nito ang kanyang buhok. Sa mga sandaling iyon, ang pag-aalaga ni Manang Elay ang nagsilbing tanging pampamanhid sa sakit na kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, nagsimula ang mga kakatuwang pangyayari. Una, narinig niya ito bilang isang bulong, isang mahinang tunog na dala ng hangin. Inay, napabangon siya. Tiningnan niya ang paligid ng kwarto. Baka guni-guni lang niya. Bunga lang ng pagod at bighati. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ulit ito. Mas malinaw ng kaunti. "Inay." Isang boses ng bata. Malungkot at nangungulila. Hindi ito nakakatakot para kay Bea. Sa halip, sa kanyang kasalukuyang estado, ang boses ay tila isang pang-akit, isang tawag na umaantig sa basag niyang puso. Isang pakiramdam ng pagkauhaw sa kalinga ang biglang bumalot sa kanya. Kasabay ng boses ay ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang paghila. Isang puwersa na tila humihila sa kanya patayo mula sa kama, patungo sa direksyon ng bintana, patungo sa hardin sa likod ng villa. Doon kung saan nakita ni Marco ang puntod. Sinubukan niyang labanan ito, pero ang kanyang katawan ay tila hindi na niya pag-aari. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay gustong sundan ang tawag na iyon. "Inay, tulungan mo ako." Ang boses ay mas malinaw na ngayon, puno ng pagmamakaawa. At ang puso ni Bea, nabasag na dahil sa pagtataksil, ay nakaramdam ng matinding awa para sa misteryosong boses na ito. Ang mundo ni Bea ay gumuho. Ang sakit ng katotohanan, ang pagtataksil ng 2 taong pinakamalapit sa kanyang puso, ay parang isang malaking alon na lumunod sa kanya. At ngayon, siya'y palutang-lutang sa isang malamig at madilim na karagatan ng kawalan. Wala siyang maramdaman. Wala siyang gustong maramdaman. Ang mga sigaw at pag-aalala ni Lian, Kael, at Marco ay parang mga tunog na nagmumula sa ilalim ng tubig. Naririnig niya pero hindi niya maintindihan. Nakatulala lang siya sa isang sulok ng sala, nakabalot sa kumot. Pero hindi ang lamig ng gabi ang kanyang nararamdaman, kundi ang lamig na nagmumula sa loob mismo niya. Isang basag na sisidlan. Iyon ang tingin niya sa kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, si Manang Elay ang tanging lumapit sa kanya ng may kakaibang pag-aalaga. Dinalhan siya nito ng isang tasa ng mainit na tsaa. "Hija, inumin mo ito," malambing na sabi ng matanda. Ang mga mata nito'y nakatitig sa kanya ng may halong awa at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Saan ang mga halamang gamot
pampakalma ng puso at isipan. Wala siyang lakas para tumanggi. Kinuha niya ang tasa at ininom ito ng walang gana. May kakaibang pait ang tsaa, isang lasa na nanatili sa kanyang dila, pero binaliwala niya lang ito. Hinayaan niyang yakapin siya ng matanda, hinayaan niyang haplusin nito ang kanyang buhok. Sa mga sandaling iyon, ang pag-aalaga ni Manang Elay ang nagsilbing tanging pampamanhid sa sakit na kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, nagsimula ang mga kakatuwang pangyayari. Una, narinig niya ito bilang isang bulong. Isang mahinang tunog na dala ng hangin. Inay, napabangon siya. Tiningnan niya ang paligid ng kwarto. Baka guni-guni lang niya. Bunga lang ng pagod at pighati. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ulit ito. Mas malinaw ng kaunti. Inay, isang boses ng bata. Malungkot at nangungulila. Hindi ito nakakatakot para kay Bea. Sa halip, sa kanyang kasalukuyang estado, ang boses ay tila isang pang-akit, isang tawag na umaantig sa basag niyang puso. Isang pakiramdam ng pagkauhaw sa kalinga ang biglang bumalot sa kanya. Kasabay ng boses ay ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang paghila. Isang puwersa na tila humihila sa kanya patayo mula sa kama, patungo sa direksyon ng bintana, patungo sa hardin sa likod ng villa. Doon kung saan nakita ni Marco ang puntod. Sinubukan niyang labanan ito, pero ang kanyang katawan ay tila hindi na niya pag-aari. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay gustong sundan ang tawag na iyon. Inay, tulungan mo ako. Ang boses ay mas malinaw na ngayon, puno ng pagmamakaawa. At ang puso ni Bea, nabasag na dahil sa pagtataksil, ay nakaramdam ng matinding awa para sa misteryosong boses na ito. Sa kabilang kama, nagising si Lian mula sa isang magulong panaginip. Pawis na pawis at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang tiningnan ang kama ni Bea para siguraduhing ayos lang ito. Ngunit wala si Bea sa kanyang kama. Napatayo si Lian, kumakabog ang kanyang puso sa kaba. Bea! Tawag niya ng mahina, ngunit tanging ang katahimikan ng gabi ang sumagot. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Hinawi ang manipis na kurtina at sumilip sa madilim na hardin sa ibaba. At doon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakita niya si Bea. Nakatayo itong nakayapak sa mamasa-masang damo. Suot pa rin ang pantulog nito at dahan-dahang naglalakad patungo sa likurang bahagi ng hardins, parang isang anino na hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Nakahinga sana si Lian nang maluwag nang makita niyang may kasunod ito. Marahil ay para tulungan siya, ngunit nang mamukaan niya kung sino iyon, bumalik ang kilabot sa kanyang sistema. Si Manang Elay. Nakatayo ang matanda ilang hakbang sa likuran ni Bea. Hindi ito gumagalaw, kundi sinusundan lang ng tingin ang dalaga. Ngunit mayroong mali. Isang bagay na napakamali sa ilalim ng anino ng malaking puno ng akasya. Ang anyo ni Manang Elay ay tila nag-iiba. Ang kanyang anino sa lupa ay hindi tumutugma sa kanyang katawan at ang kanyang mismong figura. Sa dilim, ito ay tila humahaba at nababanat, hindi na anyo ng isang matandang babae, kundi isang bagay na mas matangkad, mas payat, at mas nakakatakot.
Napanatag ang paghinga ni Lian sa lalamunan niya. Ang imahe sa bintana, ang anyo ni Manang Elay na tila nababanat sa dilim, ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Hindi na ito isang simpleng matanda. Ito ay isang halimaw. "Kael!" sigaw niya, halos pabulong sa takot habang ginigising ang natutulog na binata. "Kael! Gising! Si Bea!" Nagising si Kael na nagulat. Anong nangyayari? Nasa labas siya, kasama niya si Manang Elay. Kailangan nating bilisan. Walang oras para magpaliwanag. Ang takot sa mga mata ni Lian ay sapat na para mapatalon si Kael mula sa kama. Dala lang ang ilaw mula sa kanilang mga telepono. Kumaripas sila ng takbo palabas ng villa. Ang bawat yabag nila sa lupa ay tila nilalamon ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Sinundan nila ang direksyon kung saan nakita ni Lian si Bea, patungo sa pinakalikurang bahagi ng hardin, at doon nakita nila ang isang eksenang hango sa isang masamang panaginip. Nakatayo si Bea sa harap ng maliit at walang markang puntod. Ang kanyang mga mata ay blangko at walang buhay, tila nasa ilalim ng isang hipnotismo. Mahigpit siyang hawak sa braso ni Manang Elay. Ngunit ang matanda, hindi na ito ang matandang kilala nila. Sa malapitan, ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa dilim. Isang malamlam at maberde na ilaw, at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang mga salitang hindi nila muwi, hindi nila maintindihan. Isang sinaunang dasal o ritual na ang tunog pa lang ay sapat na para manindig ang kanilang mga balahibo. "Bea!" sigaw ni Kael, akmang susugod. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang anino ang biglang humarurot mula sa kadiliman ng mga puno. Isang malaking figura, mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Si Manong Tasyo. Hawak ang kanyang makintab na palakol. Napaurong si Lian at Kael na puno ng takot. Ito na ang katapusan nila. Ngunit isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Hindi sila nilapitan ni Manong Tasyo. Sa halip, dire-diretso itong pumagitna kina Manang Elay at Bea. Itinaas niya ang palakol, hindi bilang banta ng pag-atake, kundi bilang isang harang. Isang panangga. Nakatayo siya doon, nakaharap kay Manang Elay, habang nakatalikod at pinoprotektahan si Bea. Mula sa lalamunan ng matandang lalaki ay lumabas ang mga tunog na hindi salita, kundi mga ungol na puno ng sakit at desperasyon. Paulit-ulit siyang umiiling. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, na tila sinasabing, huwag, gulat, pagkalito. Lahat ng kanilang teorya ay gumuho sa isang iglap. Ang halimaw na kanilang kinatatakutan ay tagapagtanggol pala nila. Isang atungal na hindi galing sa isang tao ang kumawala mula kay Manang Elay. Ang kanyang mukha ay nag-iba, puno ng galit na hindi pangkaraniwan. Nanlilisik ang kanyang mga matang nakatitig hindi kay Bea, kundi sa lalaking humaharang sa kanya. At nagsalita siya. Ngunit hindi ito ang kanyang boses. Ito ay isang boses na mas malalim, mas makapangyarihan at puno ng sinaunang pagkamuhi. Huwag mong pigilan ang muling pagsilang ng aking anak. Ang mga salitang iyon ay tumama kina Lian at Kael na parang kidlat. Anak niya. Kasabay ng kanyang sigaw, muling napatingin si Lian kay Manong Tasyo. At sa pagkakataong iyon, sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga dahon,
Napansin niya ang isang bagay na hawak nito sa kabilang kamay. Hindi lang ang palakol. Hawak din niya ang isang luma at kupas na litrato. At kahit mula sa kanilang kinatatayuan, malinaw na nakikita ni Lian ang nasa larawan. Isang mas batang manang Eli na masayang kumakarga sa isang sanggol. At sa tabi nito, isang mas batang manong Tasyo, nakangiti ng buong pagmamalaki. Ang kanyang kapatid. Ang kanyang kuya. Narinig ni Marco ang atungal. Hindi iyon sigaw ng tao. Iyon ay isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng isang lalamunan na hindi na pag-aari ng isang mortal. Isang halo ng galit, pighati, at kapangyarihan na hindi pangkaraniwan. Ang tunog na iyon ang naging hudyat para sa kanya. Habang ang atensyon ng lahat, pati na ng halimaw, ay nasa hardin. Ito na ang kanyang pagkakataon. Kailangan niya ng sagot at alam niyang sa loob ng bahay na ito niya iyon matatagpuan. Dahan-dahan siyang umatras mula sa kinatataguan, gumapang palayo sa gulo at mabilis ngunit maingat na pumasok pabalik sa villa. Ang bawat kaluskos ng sahig ay tila isang sigaw sa katahimikan. Ang kanyang destinasyon, ang kwarto ni Manang Eli. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at alcanfor. Simple lang ang silid, malinis at maayos sa isang paraan na halos nakakakilabot. Ngunit hindi siya nagpadala sa takot. Nagsimula siyang maghanap. Sa ilalim ng aparador, sa loob ng mga drawer, walang kahit anong kakaiba. Hanggang sa napadako ang tingin niya sa ilalim ng kama. May isang maliit na baul na kahoy, lumana at puno ng alikabok, puno ng pag-aalinlangan. Hinila niya ito palabas. Hindi ito nakakandado. Nang buksan niya ang takip, isang mas matapang na amoy ng pinaghalong tuyong dahon at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, maingat na nakatupi ang ilang mga lumang damit ng sanggol at sa ilalim ng mga ito, isang maliit at makapal na kwaderno, isang tala-arawan. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang mga unang sulat ay maayos at puno ng pag-asa. Ikinukwento nito ang isang ipinagbabawal na pag-ibig sa isang lalaki mula sa kapatagan. Isang pag-iibigang tinago nila sa lahat. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, unti-unting nabubuo ang isang trahedya sa kanyang isipan. Ipinanganak ko na siya. Ang aking munting anghel, ang tibok ng kanyang puso, ang pinakamagandang musika sa aking mundo. Ang mga pahina ay puno ng pagmamahal ng isang ina. Ngunit biglang nagbago ang tono. Ang sulat kamay ay nagsimulang manginig, nababahiran ng mga tuyong patak na alam ni Marco na mga luha. Nilalagnat siya. Hindi tumitigil ang kanyang pag-iyak. Sinabi ng albularyo na may masamang hangin na dumapo sa kanya. Hindi ako naniniwala. Gagaling ang anak ko. Bakit? Bakit mo siya kinuha sa akin? Anong kasalanan ko sa iyo, Panginoon? Ibinalik ko na sa lupa ang tanging liwanag ng aking buhay. Ang mga sumunod na pahina ay halos hindi na mabasa. Ang sulat ay naging magulo, galit, at puno ng kabaliwan. Mga salitang paulit-ulit na isinulat, mga sumpa sa langit at sa lupa. Nagsimulang mabanggit sa tala-arawan ang mga bulong ng matatanda, mga sinaunang ritual, mga paraan upang ibalik ang kinuha. Ang sakit at pighati ni Eli ay dahan-dahang naging isang obsesyon. Ang kanyang pagmamahal ay naging lason na unti-unting sumira sa kanyang pagkatao.
Binuksan ang kanyang kaluluwa sa isang kadilimang matagal nang nag-aabang. Binago ng pighati si Eli. Ginawa siyang isang bagay na iba. Isang aswang na ang tanging layunin ay ang muling mabuhay ang kanyang namatay na anak. Nakarating si Marco sa pinakahuling pahina ng tala-arawan. Ngunit hindi na ito mga salita. Ito ay isang guhit. Isang magulo at nakakatakot na guhit na tila iginuhit ng isang batang wala sa sarili. Naglalarawan ito ng isang ritual. May isang anino ng bata na nakahiga sa ibabaw ng puntod. Sa tabi nito ay isang taong nakatayo at mula sa dibdib nito, kung saan dapat naroon ang puso, ay may isang itim na marka na tila dumudugo. At sa pagitan nila may isang mas malaking anino, ang aswang. Maduhaningma, na tila hinihigop ang isang bagay mula sa taong may sirang puso at inililipat ito sa anino ng bata sa puntod. At sa ilalim ng guhit, may isang pangungusap na isinulat gamit ang dugo. Kailangan ng basag na puso para sa bagong simula. Sa isang iglap, nagdugtong-dugtong ang lahat sa isip ni Marco. Si Bea, ang kanyang pagkasawi sa pag-ibig, yang kanyang basag na puso. Hindi siya ang biktima na papatayin. Siya ang sisidlan. Ang layunin ng aswang ay hindi pumatay. Ito ay magnakaw. Magnakaw ng isang buhay para palitan ang nawala. Ang gulo sa hardin ay biglang huminto. Ang nakakabinging atungal ni Manang Eli ay napalitan ng isang mahabang pananahimik na mas nakakatakot pa. Nagkatinginan sina Lian at Kael. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa isang iglap, bumalik sa katinuan si Kael at hinila si Lian pabalik sa loob ng villa. "Dito lang tayo," sabi niya. Hinarangan ang pinto. Ilang saglit lang, humahangos na dumating si Marco mula sa pasilyo. Hawak ang isang lumang kwaderno. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkaunawa. "Nalaman ko na," sabi niya. Habol ang hininga. Ipinakita niya sa kanila ang huling pahina ng tala-arawan, ang guhit ng isang ritual. Hindi niya gustong patayin si Bea. Mas malala pa roon. Itinuro niya ang pangungusap na nakasulat sa dugo. Kailangan ng basag na puso para sa bagong simula. "Si Bea," bulong ni Lian. Unti-unting nauunawaan ang lahat. Ang pagtataksil nila ni Kael. Ang sakit na idinulot nila. Ginawa nilang perpektong target si Bea. "Siya ang sisidlan," sabi ni Marco, na kinumpirma ang pinakamasamang takot ni Lian. Gagamitin ng aswang ang kaluluwa niya, ang basag niyang puso, para bigyang buhay muli ang anak niya. Isang matinding dagok ng katotohanan ang tumama kay Lian. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Ito ay kasalanan niya. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang mga kasinungalingan. Siya ang naghanda kay Bea para sa halimaw na ito. Siya ang sumira sa puso ng kanyang matalik na kaibigan. At sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang mas malamig at mas matinding katotohanan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Basag na puso. Napahawak siya sa sarili niyang dibdib. Ang puso niya, basag na basag din. Hindi dahil sa pag-ibig na nawala, kundi dahil sa bigat ng pagkakasala. Ang bawat tibok nito ay isang paalala ng kanyang kataksilan. Ang bawat paghinga niya ay puno ng pagsisisi. Kung kailangan ng aswang ng isang basag na puso, kung gayon, hindi lang si Bea ang perpektong kandidato. Siya rin. Kasabay ng kanyang realisasyon,
isang tunog ang nagsimulang umaling-aungaw sa buong kabahayan. Hindi ito sigaw ng galit, kundi isang mahinang pag-iyak. Ang boses ni Manang Elay. Tinatawag ang pangalan ng kanyang anak, puno ng pighati. Ngunit ang boses ay nagbabago. Sa isang sandali, ito ay boses ng isang matanda na nangungulila. Sa susunod, ito ay nagiging boses ng isang munting bata na naghahanap ng kanyang ina. Ang tunog na iyon ay gumapang sa kanilang mga balat. Isang paalala na ang halimaw ay nasa paligid lang, naghihintay, nagmamasid. Biglang bumukas ang pinto sa likuran nila. Napasigaw sila sa gulat, ngunit hindi si Manang Elay ang naroon. Si Manong Tasyo. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Walang bahid ng panganib, tanging ang pagmamakaawa ng isang tong wala ng pag-asa. Mabilis siyang lumapit sa kanila. Itinuro niya ang daliri niya kay Lian. Pagkatapos, itinuro niya ito kay Bea, na nakatulala pa rin sa isang sulok. Sunod niyang pinagdikit ang kanyang dalawang palad. At pagkatapos ay marahas na umiling-iling ang kanyang mga mata ay lumuluha. Ang mensahe ay malinaw. Hindi pwedeng dalawa. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang bagay. Isang maliit at lumang kutsilyo. Ang talim ay kinakalawang na, ngunit matalas pa rin. Iniabot niya ito sa nanginginig na kamay ni Lian. Pagkatapos, itinuro ni Manong Tasyo ang kutsilyo sa sarili niyang dibdib kung nasaan ang kanyang puso. Ang kahulugan ay malinaw at brutal. Isa lang ang pwedeng mabuhay, at para mangyari iyon, kailangan ng isang sakripisyo. Hawak ni Lian ngayon sa kanyang kamay ang isang imposibleng pagpili. Si Bea ay nasa isang kawalan. Gumagalaw ang kanyang katawan. Pero hindi siya ang nagpapagalaw nito. Ang kanyang mga paa ay lumalakad sa mamasa-masang lupa, pero wala siyang maramdamang lamig. Ang kanyang mga mata ay nakakakita, ngunit ang mga imahe ay malabo at walang kahulugan. Para siyang isang manika na hinihila ng mga hindi nakikitang tali. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang boses. Ang malungkot na boses ng bata na tumatawag sa kanya. Inay, malapit na. Ramdam niya ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Alam niyang si Manang Elay iyon, ngunit hindi na siya ang mabait na matanda na nag-alaga sa kanya. Ang enerhiya na bumabalot dito ay malamig at gutom. Dinala siya nito sa harap ng puntod na walang pangalan. Isang malakas na hangin ang biglang umalulong sa kanilang paligid, yumuyugyog sa mga puno na parang mga galit na higante. At mula sa lupa mismo kung saan nakalibing ang bata, isang nakakakilabot at maberde na liwanag ang nagsimulang umakyat, pumupulupot sa mga binti ni Bea. Ang boses sa kanyang isip ay lalong lumakas. Ngayon, narinig niya ang sinaunang boses ni Manang Elay. Magsisimula tayong muli. Ngunit bago pa man matuloy ang ritual, isang sigaw ang pumunit sa hangin. Tigil! Napalingon si Bea, at sa pamamagitan ng malabong paningin, nakita niya si Lian na tumatakbo palapit sa kanila. Hawak ni Lian ang isang maliit na kutsilyo, ngunit hindi niya ito itinutok kay Manang Elay. Sa halip, huminto siya sa harap mismo ni Bea. Ang mga mata ni Lian ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. At nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang puwersa na unti-unting winawasak ang hipnotismong bumabalot kay Bea. Bea, pakinggan mo ako. Humikbi si Lian. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat.
sa pagsisinungaling ko, sa panloloko ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ang bawat salita ay parang isang bato na ibinabato sa salamin na nagkukulong sa isipan ni Bea. Nagsimula itong magkalamat. Alam kong galit na galit ka sa akin, patuloy ni Lian. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. At karapatan mo yan. Tanggap ko ang lahat ng galit mo. Saktan mo ako, isumpa mo ako, gawin mo ang lahat. Pero parang awa mo na. Huwag mong hayaang kunin ka niya. Hindi ko hahayaang mamatay ka dahil sa kasalanan ko. Ang dalisay na katapatan sa boses ni Lian. Ang sakit, ang pag-ibig sa kabila ng lahat. Iyon ang naging susi. Isang liwanag na mas malakas kaysa sa berdeng ilaw mula sa puntod ang tila sumabog sa loob ni Bea. Ang boses ng bata ay biglang humina, nalunod sa lakas ng emosyon ng kanyang kaibigan. Ang mga tali na humihila sa kanya ay biglang naputol. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong iba. Pag-unawa, awa, at isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, pagpapatawad. At sa sandaling iyon, ang kanyang basag na puso ay nagsimulang maghilom. Ang berdeng ilaw mula sa puntod ay biglang kumislap at humina. Ang ritual ay nabigo. Nang makita ang nangyayari, ang pagkakabigkis ng dalawang dalaga, isang nakakayanig na sigaw ang kumawala kay Manang Elay. Isang sigaw ng matinding galit at sa ilalim nito, matinding pighati. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Manong Tasyo mula sa mga anino. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang kapatid na ngayon ay halimaw na nagwawala. At mula sa likuran, niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi ito isang yakap ng pag-atake, kundi isang yakap ng pamamaalam. Ibinulong niya sa tainga nito ang tanging salitang kaya niyang bigkasin, ang salitang puno ng kanilang pinagsamahan at trahedya. Anak, ang salitang iyon ang nagpabagsak sa lahat. Sa isang huling pagkakataon, ang anyo ng halimaw sa mukha ni Elay ay napalitan ng anyo ng isang ina na nawalan. At sa huling pagkakataon, hinigpitan ni Manong Tasyo ang yakap sa kanyang kapatid. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, kinaladkad niya ang kanilang mga sarili, paatras, patungo sa isang madilim na butas sa lupa na natatakpan ng mga baging. Isang luma at malalim na balon. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Tinupad niya ang kanyang utang na loob, ang kanyang huling tungkulin bilang isang kuya. At magkasama silang nahulog sa kadiliman. Isang malakas na paglagapak at pagkatapos, katahimikan. Ang katahimikan na sumunod sa paglagapak mula sa balon ay mas malalim at mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw na narinig nila ng gabing iyon. Para itong isang kumot na itinakip sa buong Villa Engracia. Pinipi ang lahat ng tunog, lahat ng buhay. Nakatayo lang doon sina Lian, Bea, Kel at T. Marco. Apat na kaluluwang pagod, marumi at basag. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Tila ba ang unang magsalita ay siyang muling magbibigay buhay sa bangungot na katatapos lang. Tanging ang kanilang mga hininga na tila ninakaw mula sa hangin. Ang patunay na sila'y buhay pa. Dahan-dahan, gumuhit ang liwanag ng bukang liwayway sa kalangitan. Ang kulay kahel at rosas na unti-unting lumalamon sa kadiliman ay dapat sana'y maganda. Isang simbolo ng pag-asa at bagong simula. Ngunit sa kanila, ito ay isang paalala lamang ng gabing kanilang pinagdaanan. At mayroong mali.
Isang nakabibinging pagkakamali. Walang huni ng ibon na sumasalubong sa umaga. Walang tunog ng mga kuliglig o kahit anong insekto. Ang buong kagubatan sa paligid ng villa ay tahimik na parabang ang kasamaan na naganap doon ay nagdulot ng matinding takot maging sa kalikasan mismo. Ito ay isang binmen na walang buhay. Napatingin si Lian kay Kael. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit, ngunit agad ding umiwas ang binata. Wala ng pag-ibig o kahit anong init doon. Tanging ang bigat ng kanilang pinagsamahan at ang multo ng kanilang kasalanan ang namamagitan sa kanila. Alam nilang pareho na, tapos na. Sumunod ang kanyang tingin kay Bea. Nakatingin din ito sa kanya. Hindi na may galit, kundi may isang malalim at basag na kalungkutan. Ang pag-amin ni Lian ay nagligtas sa buhay ni Bea. Ngunit winasak nito ang pundasyon ng kanilang pagkakaibigan. May isang bangin na ngayon sa pagitan nila. Isang bangin na baka hindi na nila matatawid. Sila ay mga nakaligtas, ngunit sa anong halaga? Nawala ang kanilang pagkakaibigan, nawala ang kanilang pag-ibig, at higit sa lahat, nawala ang isang bahagi ng kanilang mga sarili sa gabing iyon sa Villa Engracia. Lumipas ang ilang linggo. Bumalik si Lian sa dati niyang buhay. Pero hindi na siya ang dating Lian. Gumigising siya, kumakain, pumapasok sa eskwela, mahanilhadid na mata-mata nila. Ngunit lahat ay parang mekanikal, walang kulay. Ang mga tawa ng kanyang mga kaklase ay parang ingay na lang. Ang bawat gabi ay dinadalaw siya ng mga anino ng nakaraan. Isang hapon, pag-uwi niya, may isang maliit na biyukin na naghihintay sa kanya sa labas ng pinto. Ito ay nakabalot sa lumang papel na kulay kape. Walang pangalan ng nagpadala. Dinala niya ito sa loob ng kanyang kwarto, puno ng pagtataka. Dahan-dahan niyang pinunit ang balot. Sa loob, nakahimlay sa dayami, ay isang lumang manikang kahoy. Magaspang ang pagkakaukit, tila gawa ng kamay. At may kakaibang amoy ng lumang lupa at mga tuyong bulaklak. May kung anong nag-udyok sa kanya na kunin ito. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig na kahoy. Isang pamilyar na kuryente ng kaba ang gumapang sa kanyang braso. At sa sandaling iyon, mula sa loob ng manika, may narinig siyang isang napakahinang bulong. Halos hindi marinig, na parabang isang malayong alaala na dala ng hangin. Isang boses ng bata na pamilyar at nakakakilabot. Inay! At dito nagtatapos ang madilim na paglalakbay ni Lian, Bea, Kael at Marco sa Villa Engracia. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsama sa bawat kabanata, sa pagdamay sa kanilang takot, bighati, at sa pananatili hanggang sa mapait na wakas. Ang inyong presensya sa paglalakbay na ito ang nagbigay buhay sa bawat salita. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin ang bigat ng kanilang mga lihim at ang lamig ng kanilang pag-iisa. Ang Villa Engracia ay hindi lamang isang lugar ng lagim, kundi isang salamin ng mga pusong nasugatan, isang paalala na ang pinakanakakatakot na halimaw ay madalas na nagmumula sa sakit na hindi kayang lunasan. Dahil sa likod ng bawat anino at nakakakilabot na bulong, ang tunay na kwento ay tungkol sa atin.
Tungkol ito sa kung paano tayo nasasaktan ng mga taong mahal natin at kung paano rin natin sila nasasaktan. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng pagpapatawad at ang init ng isang tunay na pagsisisi ay may kapangyarihang tapusin ang kahit anong sumpa. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Huwag kayong magatubiling ibahagi ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Sino ang karakter na pinakanagmarka sa inyo? Ang inyong bawat komento at mensahe ay inspirasyon para sa mga susunod pang paglalakbay na ating pagsasamahan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.